Mga kababayan, ang bilis po ng aksyon dito ni Atty. Macalintal, no? Kasi noong August 30 lang na pirmahan ng presidente itong Enrolled Bill at isa na po itong ganap na batas, RA number 1223. Kung naalala niyo po yung aking binanggit noong nakaraan na hindi na iintayin ang 15 days para maging ganap na batas na ito. Ay kasi wala naman doon sa batas kung binasa nyo na kailangan pa ng 15 days. No? Sapat na po yung naibalita ito para maging ganap na batas. Kaya after 2 days, August 15, nakapag-file agad si Atty. Macalintal ng petisyon sa AC at meron po siya dito pahayag, pakikinggan po natin. Ito po yung video ng interview. Barangay visa is not a valid ground to postpone the election. Sapagkat wala namang sinasabi doon na sa desisyon ng ating Korte Suprema na pag ikaw ay nag-set ng term of office, pwede ka mag-postpone ng halalan. At saka itong ginawang batas na ito is very deceptive. Ano, It's full of deception, panlilin lang sa ating taong bayan. Mapapansin ninyo na pag kayo lahat ay nasa media, ang tanong lagi ninyo paano gano'n na pinirmahan na ng Pangulo yung batas na nagpapaliban ng halalan? Mga headlines na nagsasabing the President signed the bill postponing the barangay election. The President signed the bill to postpone the scheduled barangay election. Lahat, it speaks of postponement. Pero pag binasa ninyo ang batas nito, wala kang makikitang kahit isang salita about postponement. Hindi nilagay ng ating mga mambabatas ang salitang postponement. Ito ay isang panlilinlang inilihis tayo sa katotohanan sapagkat kapag inilagay nga naman nila yung salitang postponement sa batas, ay para bang iminumulat nila ang mata ng Supreme Court sa kanilang desisyon na bawal mag-postpone ng halalan ng walang dahilan. Ayun, narinig po ninyo mga kababayan. Dapat daw merong valid grounds at bawal mag-postpone. Bawal mag-postpone ng BSKE ng walang dahilan. Kaya nangyari yung unconstitutional ng BSKE 2023 kasi walang valid na dahilan eh. No, saludo tayo doon. Talagang naipanalo ni Atty. Macalintal yun. Unconstitutional yung 2023 BSKE, ganun pa man, tinuloy. No, nanaig pa rin. Kumbaga nag-combine eh, tinuloy, tapos yung AC ruling. No, so unconstitutional. So, ang magiging resulta noon ay unconstitutional. Yung tayo mag-uumpisa. So, unconstitutional yung 2023 resulta, unconstitutional. Nakakabulol. No, okay. So, walang valid reasons. Itong RA 1223 na ito, kung babasahin niyo yung kabuuan ng batas na ito, may makikita ka doon na valid reasons sa mismong batas na ito. Kasi sa title pa lang, term settings, ayun, isang valid reason yun. Salungat sa sinasabi ni Atty. Macalintal na walang valid reason. Ang batas ang nagsasabi mismo na merong valid reason. Term setting bill, no? Pinalawig, valid reason yun. Tapos yung sinabi mismo ng presidente na ipapriority yung BARM sa October. First time in the history of the Philippines. Gagawin yun kasi, kumbaga, respeto. First time nga hindi pa pwede nga BARM sa October, tapos BSK na naman sa December. Yung gastos ng gobyerno. Kumbaga, hindi sila makakahinga sa laki ng mga gastos nito. Kaya isang valid grounds na dapat magkaroon ng space. BARM October, tapos BSKE next year, November 2, 2026. Meron pong valid grounds. Kasi sabi ni Atty. Macalintal, walang valid grounds meron naman po. Diba? Malinaw naman Tapos isa pa, sinasabi niya walang valid grounds sa batas, pag binasa nyo,
meron din po. Basahin po ninyo yung Section 8 sa batas na ito kung meron na po kayong kopya. Kumbaga ito po yung nag-repeal or nag-modify sa pagkakamali ng BSKE 2023 kasi unconstitutional po yun. Sa batas na ito ay mapupunan yung pagkukulang na pag-upo ng mga incumbent ng 2 years. Kasi dapat talaga 3 years bawat termo nila. 3 years po yan. Kaya pag tinuloy sa November 2, 2026, magiging 3 years na po sila. So, isa pong valid grounds na naman po yan. Ang dami pong valid grounds sa batas na ito kung babasahin. Isipin po ninyong mabuti yun, mga kababayan. Kaya ang magiging desisyon po dito ng Korte Suprema ay pwedeng maglabas daw ng TRO or hindi. Kasi pag nabasa ito ng SC na may mga valid grounds yan, hindi na po kakailanganin ng TRO. Kasi TRO is Temporary Restraining Order. I-hold yung mismong batas. Next year pa naman gagawin yun. Ibig sabihin, kung maglalabas ng TRO ngayon, ang tagal, iintayin. Diba? Habang iniintay yun, kung sila ay mag-hearing, maaaring malampasan na yung December 1 na BSKE. Ibig sabihin, kailan itutuloy? Siyempre, yun naaayon na sa batas. Yung iba naman sasabihin, may EC ruling, wala na po yung EC ruling, burado na po yun. Meron na pong bagong EC ruling, ito na po yun. Andito na po yan sa RA 12232. Kasi wala na po yun burado na Meron ng bago, natapalan na. Void na yung pass. Invalidate na po yun. Meron ng dapat sundin na batas na bago. Itong ginagawa ni Atty. Makalintal ay parang ikakontis na lang, parang kine-question niya kung legit ba yan, no? Kung naaayon ba yan. Siyempre, sasagot ng AC dyan. Kung mag-comment lang, ganito ganyan, walang nilabas na TRO, wala na po. Kumbaga, mababasura yung kanyang pagpetisyon dito. Kasi, meron pong valid grounds itong RA 12232 na ito. At yung sinasabi naman niya, dito na sa batas, sabi ko rin nakaraan, wala akong nabasang postponement doon At ito rin yung kanyang sinabi, na walang postponement. Sa bibig na po mismo ni Atty. Makalintal na hindi pag-postpone. Yung pag-postpone na sinasabi nila ay sa mga balita lang. Pero ang totoong nangyari kasi ay kailangan i-move. Kasi para maging fair sa incumbent 2023 na 2 years lang. Kumbaga aayusin nga isa sa batas, i-repeal, i-modify. Kaya pumasok itong batas na ito. Isang dahilan. Yun. Na-mention din niya ni DILG Secretary Remulla. Para fair naman sa lahat. Secretary po yun. Valid grounds din po yun. Diba? Kung sasabihin naman na walang pag-postpone, kasi nga, hindi po talaga pag-postpone. Ipipilit lang yan ni Atty. Makalintal kasi ayaw niya Ayaw niyang ma-postpone Pero titibangin ng AC yan. Yun lang naman, parang mababaw na dahilan dito ni attorney na walang nakasulat. Hindi po yun ang basihan. Ang basihan doon yung mismong kabuuan ng batas. Hahanapin mo lang yung words na pag-postpone, kaya ka nagpetisyon, ang babaw pong reason. Diyan ka na matatalo. Isipin nyo mga kababayan. Ganun pa man, interpretasyon ko lang to, hindi po ito final. Pero sa nakikita ko, lamang na yung batas na ito sa ngayon, sa pagkakataon nito. Ulitin ko rin, iba yung pagkakataon nun. Talagang panalo siya doon. Saludo tayo doon. Pero ngayon, ito naman, inaayos na nga. Kung ang hangarin mo talaga ay pagsasaayos sa matuwid na eleksyon, hindi na dapat ito i-petition kasi fixed term na Term setting na nga po Isa pang idadagdag ko dyan mga kababayan. Siguro, may planong tumakbo si Atty. Makalintal sa 2028. Maaari pagka-senador, no? Kung talagang gagamitin niya itong taktika, ay baka nagkamali siya rito. Dapat hinayaan na lang niya. Kasi kung matatalo siya rito, kung may plano siyang tumakbo, madudungisan yung kanyang reputasyon dito. Sana hinayaan niya na lang yung record niya na score na 1-0. Na ipanalo niya yung BSKE 2023.
kapag natalo siya dito, tapos may plano siya tumakbo, naku, medyo matatagilid at uli makalintal. Sana pinag-isipan mo mabuti. Ngayon pa man, kung mananalo ka at maituring na unconstitutional itong RA 1223 na ito, titignan po natin. Siyempre yung aking forecast, mali. Siyempre mali. Sorry, mali eh. Forecast lang naman eh. Opinion lang naman eh. Kaya natin ito ginagawa para magkaroon tayo ng malayang, kumbaga, argumento lang naman eh. Hindi naman po nag-aaway. Wala pong ganon. Kumbaga, debate lang. Malayang pagsasalita lang naman ito. Ngayon naman, kung titignan din naman natin yung stand dito ng COMELEC, minsan parang naguguluhan din ako sa COMELEC eh. Sabi ng COMELEC kung ano yung ipag-uutos ng palasyo, kami ay tatalima. Hindi na ka ututusin, hindi ka na kailangang utusan. Meron na pong batas. So dapat tumigil ka na sa pag-prepare or yung iyong paghahanda para sa December 1. Kasi wala na yun, may bago ng batas eh. Diba? Bakit mo kailangan panghintayin yung desisyon ng AC dito? Yung pagpirma pa lang, malinaw na iyon ay isa na pong valid grounds para itigil na yung pag-procure, no? Ang dapat ng paghandaan. Ito na sa November 2 kasi mamaya makagastos ka pa dyan. Ito yon na pwede silang lumabag sa batas kasi meron ng bagong batas. Kung susundin mo yung wala na batas na wala na, so pwede kang lumabag sa batas nun. Kasi yung ginagawa mo ay hindi na naaayon sa konstitusyon. Gets lang po, no? Pero pwede silang lumabag sa batas. Na-gets po yun. Ngayon, ang titignan na natin dito ay yung talagang ang focus ay sa November 2, 2026 na. Kasi nga, inuulit natin. Yan na po ay isa ng Republic Act. Yan na po ang dapat na paghahandaan dito ng COMELEC. At yan na rin po ang dapat na ina-announce ng COMELEC. Diba, bakit pa kailangan mo pang maghihintay pa kami ng resulta? No? Kung mag-aantay, siyempre, hindi ka na dapat neutral ka na. Wala ka na dapat gawin maliban sa voters registration. Okay lang yun sa voters registration. Kailangan lang yun ituloy yun. Yun okay yun. Pero kung itutuloy mo ang paghahanda at gumagastos, mali po yun kasi meron na pong bagong batas. Diba? Ayun lang po yung aking opinion sa side ng COMELEC. Dapat huminto na sila maliban lang sa voter registration. Pwede po yun ituloy-tuloy. No? Okay, so ayan po ang ating opinion ulit ngayon. Mag-update ulit tayo sa susunod. Pwede na po kayo mag-share ng video, subscribe. Hanggang dito na lang. God bless you all.